Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibi natin, umamin na si Aimee. Nako, Palasyo Kongreso nabulabog na, apektado na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Samayaan bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, share lang po natin ang ilan nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. At eto nga mga karibyo natin, unahin na po natin to. Ano kaya ito? 65 billion pesos fund from Japan Ice Infra ending floods. Yan mga kababayan. In other words, 65 billion galing po sa Japan ang gagastuhin ng gobyerno para sa flood control projects mga kababayan. So, flood control projects na naman po ito. Nung unang SONA, sinabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maraming tapos na mga flood control projects sa ating bansa. Sana ay maging matagumpay, no? Itong 65 billion fund ng Japan para sa tapos sa baha. 2 hours ago from Daily Tribune, the Department of Finance, DOF, secured Japanese financing for 5 projects worth over 65 billion to expand the country's road and improve the flood control infrastructure. Nako. Ano kaya? Abang-abangan na lang po natin. Baka i-check agad, ang tawag dyan, yung i-fact check agad ng kalikasan. Di malalaman din natin to pagdating ng araw. Okay? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Nako. Ito po ang caption. Nasaan na ba ang caption? Ito. Panelo, pinadedemanda si PBBM kay Senator Aimee Marcos. Nako. Ito. Hamon ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Senadora Aimee Marcos na ihabla nito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang nagpaaresto kay dating Pangulong Duterte. Sapagkat nakikita po nila na may pagkakamali, ngayon kasuhan nyo. No? Suntok sa buwan yan, Attorney Sal. I think suntok sa buwan po yan kasi pag-contempt pa nga lang dun sa mga sinungaling, hindi na makontempt kasuhan pa kaya. Di ba? Ano sa palagay nyo mga kababayan? Kaya ba ni Senator Aimee Marcos na kasuhan ang kanyang sariling kapatid? Maging iba pang nagpa-aresto kay former President Duterte? Ang tanong, kaya ba? Yun yung tanong dun. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na rin po. At eto na po. Eto pa po mga kababayan. Eto si President Bongbong Marcos Jr. Poging-pogi bagong goli. Ito po ang balita. In a way, President Bongbong Marcos Jr. is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news, not on for himself but for the country. Isa lang ang masasabi ko dito mga kababayan. Counter yourself. Diba? Kasi counter fake news daw. Sabi ko nga, counter yourself. Diba? Bahagyang apektado si President Bongbong Marcos sa pagkalat ng fake news sa social media. I think talagang apektado po sila. Lalo na po yung mga ini-edit na mga photo, wherein involved yung kanyang asawa.
Ayon kay Palace Press Officer Jose Clara Castro. Mhm. Dahil dito, sinabihan umano ng Pangulo ang Presidential Communication Office na gawin ang trabaho nitong labanan ang fake news. Naubot tuloy ako sa labanan ang fake news, mga kababayan. Kasi marami na pong sumubok na labanan ang fake news ng mga mainstream media, pero parang sila pa ang nangunguna sa pagpapakalat ng mga fake news. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, ha? Apektado na daw eh. Baka hindi na makatulog si President Bongbong Marcos Jr. dahil dito sa mga fake news na kumakalat na ito, mga kababayan. Ay, patulugin nyo naman po, ha? Ito pa, mga kababayan. Uy, si Atty. Claire na naman, oh. Remittance stoppage won't just affect government. Palace warns. Yan, mga kababayan, no? 2 hours ago from PNA, Philippine News Agency, Malacanang on Tuesday warned that the planned zero remittance week by certain groups of OFW supporting detained for former President Rodrigo Duterte could have repercussions beyond the government. Hindi daw maapektuhan ng gobyerno doon sa gusto nilang isagawang zero remittance week. Nako, mga kababayan, Atty. Claire, mukhang nagsisimula ng gumalaw yung ating mga kababayan na mga OFW. Mga kababayan, no? Well, sana hindi magutom yung mga pamilya nila dito. At nako, kung sisimulan man yan, sana magtuloy-tuloy. Diba? Para malaman ng gobyerno kung gaano kahalaga ang ating mga OFW. Sila po ang itinaguriang bagong bayani ng ating bansa. Dahil sila po ay nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya at para sa bansa, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang, mga kababayan. At eto na, sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Sa wakas, inamin ni Senator Amy Marcos yung relasyon nila sa kapatid niya not ideal. Ito, sa Manila Times na article, title, "We don't talk anymore. Amy says of her brother." Hindi na sila nag-uusap. Matagal na daw na hindi nag-uusap. So, anong ibig sabihin nun? Hindi, relasyon, hindi na. Ibig sabihin lang yan, mga kababayan, hindi na maganda ang kanilang relasyon. Pero bakit nasa alyansa pa rin, di ba? O bakit nagsama pa kayo sa isang partido kung hindi na kayo magkasundo? Mga kababayan, eto atin-atin lang po to, mga kababayan, no? Talagang hindi po talaga masosolve ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga problema ng ating bansa. Bakit? Kasi problema nga sa sariling pamilya hindi masolusyonan. 'Di ba? Which is family is the basic foundation of the country, 'di ba? Or the government itself, 'di ba? Pamilya po ang pundasyon, no? Ng bawat isang bansa, mga kababayan. Kung ganon, kung hindi mo man lang solve ang problema ninyo sa within the family, how about the whole country? Di ba? Yun eh. Maganda. Sa wakas, inamin ni Senator Amy Marcos yung relasyon nila sa kapatid niya not ideal. Ito, sa Manila Times na article, title, "We don't talk anymore. Amy says of her brother." Hindi na sila nag-uusap. Matagal na daw na hindi nag-uusap. So, anong ibig sabihin nun? Hindi, relasyon, hindi na maganda. Okay, so, we don't talk anymore. It's been a long time. Yan ang sabi ni Senator Amy.
The senator said that she and her brother only have a chance to talk during public gatherings, but there are people around him who prevent them from talking privately. Dapat sana mag-usap sila ng masinsinan, kapatid sa kapatid, para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya lang, hindi nangyayari. Many, sabi ni Senator Amy, many around him block our conversation. So anong ibig sabihin ng block? Ikaw ang presidente? Who can prevent me? Kung ako ang presidente, who can prevent me from talking to my manang Amy? May pumipigil. Anong klaseng pangulo ka na hindi mo pwedeng kausapin ng kapatid? Anong ibig sabihin ng pumipigil? May mas makapangyarihan sa pangulo. Huwag kayong mag-usap. Kung ang kapatid pa nga lang mga kababayan na pinipigilan na makipag-usap sa'yo, no? Paano na lang yung mga ordinaryong Pilipino na gustong humingi ng tulong sa'yo? Di ba? O, paano pa makakalapit mga kababayan? O, Hindi pwede yan. Grabe, ano? So, di ba, kultura nating Pilipino, yung family-centered, yung value of family, nandyan. Kalaban mo ng lahat, wag lang yung pamilya mo. Yun ang aming kuha sa family. Correct. We value our relationship. Nag-uusap-usap, nagmamahalan. baka hindi po para sa mga Ilocano. Ito, masakit na, Or sa pamilya lang talaga nila mga kababayan. No? Kung hindi kayo makapag-usap na magkapatid, lalo na kung sa kapakanan ng ating inang bayan. She also clarified that she has no grudge against her brother for not mentioning her name at the recent Allianza rally in Cavite. Wala na, kasi in fairness to Senator Amy, itong ginawa niya na Senate investigation para tungkol sa pag-aresto kay Manang Amy, ako saludo ako. Although too late, parang huli na. Kailang at least naibulgar yung walang coordination ng mga government officials, paiba-ibang sinasabi, at least nagkakaroon ng konting liwanag. So, wala na. Hindi na siya binanggit ng kanyang ading. Hindi, okay lang daw sa kanya, wala siyang grudge. Ano pa? It's fine with me, sabi niya. There's no problem with that. It's okay because I'm focused on investigating the PRRD's transfer from the Philippines to the Hague. Okay, may ano siya. Despite, ito na, magandang sinabi niya, despite the ongoing political campaigns, the issue is crucial for our countrymen, overseas Filipino workers, and laws. This matter goes beyond former President Rodrigo Duterte. It concerns our nation's sovereignty. Diba? They say, the law should prevail, sabi ni Senator Remy, right? But whose law? Ours or theirs? When did the Philippines become a province of The Hague? Para bang naging probinsya na tayo ng Netherlands o The Hague? Kasi nga, dating Pangulo, bigla na lang itinurn over, free transportation, jet plane pa, o bahala na kayo. Sabi naman ng DOJ Secretary, hindi natin isinorender ang ating soberenya. Isinorender lang natin ang isang Pilipino. Dating presidente. So kung nagawa nila yun sa isang dating presidente, how much more sa atin na mga ordinaryong tao? Ay di kaya rin nilang gawin. Yun na. So, ano pa ba ang saysay ng magiging malaya na hindi ka kayang protektahan ng iyong bansa? Kaya, ang mga OFWs natin, manababasa kong comments, nahihiya sila sa kanilang sarili. Sa Malaysia, yung isang OFW, sabi niya, bakit nyo ginawa yan sa inyong presidente? Sinisingil sila eh. Kaya, walang magawa yung mga OFWs dahil they're just watching. Tapos, mensahe pa ng Pangulo sa Laguna na rally. Kapayapaan, hindi pag-away-away, hindi pang-aapi, yan ang gusto. Budol-budol. Yun talagang totoo dyan eh. Maniwala ba kayo? Budol-budol. Away-away, ay nako, hindi nyo na maloko ang taong bayan. Maraming nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At malalaman natin ang pagmamahal na yan sa eleksyon. Again, yung huwag tayong gagawa ng marahas. Simple lang tayo. Tahimik lang. Pwedeng mag-protest rally, march, yung peaceful, walang kaguluhan. Ang inyong galit, ilabas nyo sa Mayo 12 sa balota. Vote straight. PDP. Laban.
post ni Senator Amy R. Marcos. Tungkol ito sa ginawa niyang hearing sa Senado, yung pagka-aresto, pag-kidnap kay PRRD at dinala sa Netherlands. Sabi niyo, hindi ko alam bakit itinuturing na anti-administration ang hearing, yung tungkol sa pag-aresto. Platform naman yun para sa Bigla lang akong napaisip mga kababayan nung nabanggit po yung Netherlands, no? Kasi po 'di ba yung founder po ng NPA, no? Na si Juma Sison, nandyan po sa the Netherlands, mga kababayan. And we know, itong kanilang grupo, teroristang grupo mga kababayan, marami rin po itong ginurgur dito sa Pilipinas. Mga inosente pa yung iba. Bakit? Ang ICC, no? Hindi nila kayang hulihin din si si Sison. Wherein nandyan sa kanilang bakuran. Ha? Kung ang tawag yan, kung crimes against humanity lang ang pag-uusapan, abay, mas malala po siguro ang founder nila kasi sila, ito rin, no? Ha? Marami rin itong pinanggugur-gur mga kababayan. Kung hindi man siya, yung grupo nila. Di ba? Kalaban pa ng gobyerno. O, kumusta man? Kumusta naman? ICC. Kakaiba talaga mga pag-iisip ng mga ito, no? Well, anyway. Ano po yung reaksyon na opinion patungkol po sa video nito mga kababayan? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Samalaan bayan ko sa pagnanakaw na tao.